sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yon kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noong 2011 laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong
procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules of Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig ba yon o wet signature. Bawal po ang isig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung isig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply